Good morning, ma'am. Ano pangalan niyo ulit, ma'am? Angelita Namoro. Taga saan si Ma'am Angelita? Isla Puting Bato po. Okay, ma'am. Barangay 20. Sa panahon ngayon, ma'am, no, ni PBBM, 1 year and 5 months, ihahambing natin na sa 1 year and 5 months ni Tatay Digong o ni PRRD. Kung kayo pamimiliin, sino mas magaling sa kanila? Parehas na po. Mamayamaan pa. Bakit, ma'am? Hindi, si ano po, si ano naman, Duterte po, okay naman po. Kasi nabawasan talaga po yung mga... Si BBM po, okay naman po na gagawa niya naman yung mga... Okay. Pero talaga hindi nagtaasan talaga yung binigay, hindi nagbaba. Oo. Yun po Tapos? yun. Saka si ano po, lahat ng ano, yung mga senior, pinapaano ni, yung mga ano sa barangay, pinaano talaga ni Baby Go. Pinaano niya na para sa mga mahirap talaga. Pinasan yung pension. Oo, parang binibigay niya po. Sige, ma'am. Salamat. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ano pangalan niyo, ma'am? Si Rosalie Icona po. Taga saan si Ma'am Rosalie? Balot po kami. Nabalot. Kung kayo pamimiliin, ma'am, sa panahon ni PBBM, 1 year and 5 months ngayon, at sa ihambing natin sa 1 year and 5 months ni PRRD o ni Tatay Digong, kanino po kayo? Sino pwede yung... Sino Tatay po? Digong at kay... BBM. Sino yung mas magaling? Magaling po. Sino mas malapit sa puso mo? Para sa akin, okay naman po sa ano si Digong po. Pero mas ano po si ano ngayon kasi ewan ko na lang kasi yung pangako niya parang hindi pa namin na ano, siyempre wala pa yung 6 years. Di ba naramdaman? Ano yung 1 year and 5 months na siya ngayon, ma'am. 1 year and 5 months. So, ang tanong, Ewan ko na lang sa susunod. sino nasa puso mo? Yung dalawa? Parang po. Parehas? Dahil siya po yung namumuno ngayong taon. Okay. Salamat, ma'am. Oh, ma'am, good morning. Ano pangalan niyo, ma'am? Wendy po. Taga saan si Ma'am Wendy? Isla Puting Bato po, Manila po. Ma'am Wendy, itong tanong ngayon, no? Sa panahon ngayon ni PBBM, 1 year and 5 months, ihahambing natin sa 1 year and 5 months ni PRRD o ni Tatay Digong, kung ikaw pamimiliin, sino ang mas magaling sa kanila? Para sa akin po, parehas lang po. Ang kaibahan lang po, kay Tatay Digong, nung panahon po ng pandemic, hindi po niya pinabayaan ang Pilipinas. Hindi niya po pinabayaan magutom ang Pilipinas, mga Pilipino. Ngayon naman po kay BBM po, kay Presidente, andun nga po tayo nagtataasan, pero nagagawa na paano po gagawin niya ang maging maayos ang mga Pilipino niya, mga mamamayan niya, ganun po. Pero kung pagkukumparahin mo sila sa ginawa po nila, wala hong lamang, pantay lang. So, anong final? Parehas lang po silang mga. Okay, Tay lang po. salamat. Mga kababayan, no, nandito tayo sa may Ruas Boulevard Extension. Magkakandak tayo ng Calvi Survey para sa dalawang magiting na presidente kung sino ang kanilang napupusuan. Sir, good morning. Ano pangalan niyo, sir? Huwag ka na mahiyat. Sandali lang to, tapos na. Sabi mo kanina, pwede. Sige. Ano pangalan niyo, sir? Jomar Alingon, sir. Si Sir Jomar, taga saan? Taga-Intramuros, sir. Okay. Yun, no? Ngayon, ang tanong namin, Sir Jomar, no, sa panahon ni PBBM ngayon, 1 year and 5 months siya, ihahambing natin sa 1 year and 5 months ni PRRD. Kung kayo pamimiliin, sino mas magaling sa kanilang dalawa? Sino mas magaling, sir? Sa kanilang dalawa, ni President BBM at saka si former President Duterte. Yung kay Duterte, masano dun eh. Scam. Kami na jogger, yung iba, yung iba, talaga eh. Tapos smoking pa eh. Mas okay pa yung kay BBM, tahimik. Kaya maraming napaganda. Sino Wala lang yung sa gasolina. Sino mas gusto mo?
BBM ako, siyempre. Okay, Siya salamat. may hawak ng ano natin, ng kayamanan natin. Siya lang ang nakakaalam ng ano, ng mapa ng Pilipinas natin. Good morning, kuya. Oh, Ano na ang pangalan nyo? Alan. Si Sir Alan. Oh. Sir Alan, ngayong administrasyon ni PBBM, 1 year and 5 months na daw sabi siya ngayon. Oh, Ikukumpara natin dun sa 1 year and 5 months ni PRRD. Kung kayo pamimiliin, sino mas magaling sa kanilang namumuno? hindi sa akin kay Duterte kasi iba naman ang approach siya rin eh. Iba rin itong ano ni BBM ito eh. Oo. Pero kung ako lang ano eh, kay Duterte medyo may Aggressive yung pamumuno niya. oh, may naramdaman ako na ano, mas ano, kumpara ngayon, masyado maluwag eh. Yung ano, kaya hindi niya lang question niya dito. Kahit na ano. So para sa inyo, si former President Duterte Oo. ang mas nakakangat sa kanilang dalawa. Sa Oo. pagdating sa performance. Performance. Sige, salamat po. Good morning, kuya. Ano pangalan niyo, sir? Jerry, Si Sir Jerry, taga saan po? taga San Andres. Taga San Andres Bukid. Ngayon, Sir Jerry, sa ngayong panahon, 1 year and 5 months daw si BBM ngayon. Ihahambing natin sa 1 year and 5 months ni PRRD na performance. Kung kayo pamimiliin, sino mas magaling sa kanila? Sa aking pananaw, Opo. halos po parehas lang naman po kasi nung kapanahonan din po naman ni dating Pangulong Duterte ay yun lang naman po, halos wala rin naman po pinagbago rin po ang ating bansa. So naging presidente ngayon si BBM Romualdez ay Marcos ay marami siyang mga plano sa ating bansa. Kumbaga, ang pangarap mo ay pangarap ko din. Pero, yan wala pa akong wala pa akong nakikita wala pa akong naramdaman sa pangarap ko na pangarap niya. Pangarap niya. Opo. So, sa akin, parang pantay lang po. Wala pa ako sa kanilang kinikilingan. At parehas ko naman po, siniportahan ko po sila nung panahon ng election. Okay, salamat. Nay, good morning. Ano pangalan niyo po? Lawrence, Si Ma'am Lauren, taga saan po? Si Ma'am Lawrence, taga saan? taga dito lang po. Okay, ang tanong ko ay, sa panahon ni PBBM ngayon, 1 year and 5 months na siya, ihahambing naman natin doon sa 1 year and 5 months na performance ni PRRD o ni Tatay Digong. Kung kayo pamimiliin, sino mas magaling sa kanila? Si Duterte. Kasi lahat ng mga magnanakaw nawawala. Okay. Buhay ang mga vendor pa. Okay. Ngayon, puta, lagi kami inuhuli dito. May kutong naman pero inuhuli pa rin. Noong panahon ni PRRD, protektado po kayo. Opo, wala pong ano. May pwesto kayo, kumbaga yung area nyo, hindi basta-basta ginagalaw. At saka nawala yung kutong nung si Duterte ang umupo. So, ano Ngayon, masasabi? bumalik po. Ano masasabi niyo sa panahon ni Pangulong Duterte? Okay na siya. Sa akin pantay lang ha. Kumpara po kay BBM ngayon po, bumalik na po yung sinasabi nyo. Opo, pero hindi natin alam kasi malayo pa yung ano niya eh. May almost 5 years pa siya. Kasi Ako rin kayo, yung ano ngayon sa mga bilhinin? Tumaas na po eh. Bigas, tumaas na, 60 na. senior na yung bigas. Oo. Kasi ginagawa namin ito na itong interview pang wake up sa gobyerno. Kasi para ma-correct nila o para magising sila. Marinig nila yung sentimento ng taong bayan. O ano yung talaga yung Kalagayan. kalagayan na dinadaing. Iniinda na ng mga mamayanan. Thank you po, Nay. Thank you po. Pumunod ni former President Duterte at sa kasalukuyang administrasyon na si BBM, sino po ang sa tingin niyo mas magaling na namuno ng ating bansa within the 2 years sa kanilang pamumuno po? Sa tingin niyo po? Okay. First 2 years ni President Duterte at hanggang sa ngayon kay BBM. Okay.
so far parang pareho lang eh. Sige po. Parang ang pagkakaiba lang, sa ngayon, di ba, siguro alam nyo rin, yung maraming proyekto si President Bongbong ngayon para sa mga mahihirap, lalo na sa amin, mga walang bahay, di ba? Sana po, Mr. President, matupad po at matuloy yung mga plano nyo sa aming mga homeless na tao. Ngayon naman, kasi ang pagkakaalala ko nung kay President Duterte, pag nag-concentrate kasi siya yung first 2 years niya, concentrate siya on drugs, war on drugs, and criminality. Yes, Concentrate siya doon eh. So, mas tahimik nun. Ngayon na naman, parang ang pagkakaiba is yung kay President Bongbong naman, nag-concentrate naman siya sa mga tao. Yung mga mahihirap, marami siyang programa na sana po ay matuloy. Sana po ay matuloy para magbago yung buhay namin. Almost the same, wala pa kasi akong nararamdaman ngayon masyado. So, pero maraming programa. So hindi pa... Alam ko naman yung mga programa, so sana lang matuloy siya para makinabang lalo na kami. Kung makikita nyo rito, kung pwede yung kunan doon, no, yung pahaba, kung pwede yung kunan, Ayan po. makikita nyo marami po kaming homeless dito. Kumpul. Napakarami naming homeless dito, di ba? So yung mga programa ni PBBM ngayon tungkol dun sa mga homeless, yung Pabahay. yung pabahay and mga tulong pangkabuhayan, sana lang po ay matuloy. Malaking tulong po yun sa amin na ako po ay nagmamasa-masahe dito. Ayan po, dito po. Yan yung pwesto Yan. mo. Okay. Opo. Para po kumita sa maayos na paraan. Sana po makarating din kay President Duterte, kay President Bongbong BBM. na Mapapanood nila ito, sir, yung Na ano? namin mga... mapabilis yung kanyang mga programa tungkol sa aming Yung mga kalisorbe namin. homeless. Ano pala pangalan niyo, sir? Ako po si Ronald. Taga saan si Sir Ronald? Ako po ay taga Zambales. Pero dito po ako naghahanap buhay ngayon. Wala po akong hanap buhay dun sa amin. Mapapanood nila ito kasi yung mga kalisorbe namin, binabatikos kami. Binabas kami ng taga Malacanang. Actually po, may maganda na mga, di ba, yung kay President Duterte, yung first 2 years niya talagang bumaba yung criminality, yung kriminalidad eh. Talagang bumaba eh. Kasi ang focus ni President Duterte noon, sir, yung security and safety ng tao. Sir, Naintindihan ko po yun. how about ngayon yung ang dinadaing ng ating mga mamayan yung sobrang taas daw ng bilhin, lalo yung bigas. Totoo naman po eh. 60 na yung kilo ng Totoo po, bigas. totoo po. So ano pong Sana po masasabi niyo, yung pangako ni President Bongbong na sana mapapaba niya yung presyo ng bigas, malaking tulong po sa mga mahihirap na katulad namin. Pero sir, sabi ni PBBM, hindi daw siya nangako, kundi pangarap ko maging 20 ang bigas. Okay. Sana magkaroon ng katuparan yung pangarap namin na pangarap din niya. So ano sa tingin niyo, sir? Kailangan ba niya ng action agad para bumaba yung presyo ng bigas? Kasi yun po yung dinadaing ng mga kababayan natin. Actually, parang ginagawa niya po lahat ngayon eh. Nabasa ko po sa dyaryo, may mga binabang maraming bigas ngayon. So parang dahil daw dun sa supply na inis medyo bababa ang bigas ngayon. Sana sir, Opo, sana po. Sana PBBM yung pangarap namin na pangarap mo rin na bumaba ang presyo ng bigas magkaroon ng katuparan, mangyari na as soon as possible. Sige sir, salamat. Maraming salamat. Para sa ano ba, yung pamamalakan ni Marcos ngayon, ikumpara natin Ganito, sa ating finalize natin to. Duterte. Kung ano Sir, masasabi mo? Ito sir, no. Good morning sir. Ano pangalan niya, sir? Hindi, pangalan na naman, wala namang apelido. Kasi ano ngayon eh, Ano po? sir, si John Del pala. Okay. Taga saan kayo, sir? Taga Cebu. Taga Cebu. Sir, ito nga yung masasabi natin, no? Sa present government guy ni PBBM, 1 year and 5 months daw siya. Sabi ng mga tao, diba, itong vlogger. Ngayon, ihahambing natin doon sa 1 year and 5 months din na performance ni Duterte. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanila? Mamuno. Siyempre, sir, si Duterte. Ayun lang. Bakit, sir? Kasi, ano siya eh, mahigpit. Kailangan natin sa ugali natin mga Pilipino, kailangan natin disiplina talaga. Ayun, number 1, disiplina. Oo, disiplina talaga. So, Kasi ang Pilipino nga sa ibang bansa, sumusunod, no? oo nga. Bakit ibang pagdating sa sariling bansa, hindi nasusunod? Sa ibang bansa na kailang bansa na kami na nakarating,
kung ano yung batas doon. batas talaga doon. So sa administrasyon natin ngayon, medyo kumbaga malambot. Malambot, di kagaya ng nakarang administrasyon. Kasi nung nakarang administrasyon, may respeto yung tao sa gobyerno. Respeto, malaking respeto talaga sa gobyerno. At saka yung mga in action talaga. Yung gobyerno natin noon, very aggressive pagdating sa political will, sir. About naman ngayon, sir, sa mga bilhinin na tumataas lalo. Ano yung masasabi mo doon? Sir, sa kahit sino naman sigurong presidente, kasi yung natin, yung every year, may tinatawag sila na inflation rate. Oo, tataas talaga. Pero sir, ito yung expect ng taong bayan. Pero noong panahon ng tatay, si late President Ferdinand Marcos Sr. at saka mayroon tayong price control law na pinatupad para hindi tumaas basta-basta ang presyo ng lahat ng bilihin, pati yung langis, kasi may government subsidy. Tama na yun, sir? Oo. Ayun po. Sige sir, salamat. Sige sir, salamat. Maraming salamat. Ito mga